May problema ka ba sa batas? Hihimayin yan ng kumpanyera ng bayan. Attorney Cheryl Adami Molina, si Attorney Cam sa Usapang Legal. Usapang Legal. Sino si Santa Claus ang tanong sa akin? Naming bunso na naglalambing, magpasko lamang namin kapiling at nagmamahal sa amin. Pakinggan mo bunso ng halaman mo, si Santa Claus ay laging naririto. Minamasdan lamang ang ugali nyo, pagkat mahal niya kayo. Ninang, where are you? 73 days na lang. Pasko na. 73 days na lang. 13th month pay na. Yay. Ay, alam mo, hindi lang 73 days yun. Before pa. Pwede ko pamigay yun eh. Pwede diba? 70 days before. Pwede na rin. Ano ka ba? Earlier. First week pa lang ng December, natatanggap na natin. Yung iba second week. Talaga? Natalo, nalimutan. Last year pa kasi yun, kaya hindi ko natandaan. Kasi kami alam kung bakit. Bakit? Kami ay certified abangers. Kaya nga, kaya alam abangers. namin yun. Abang na abang ako, kaya kailangan, dapat, umaati ka bo. Ano umaati ka bo? Umaati ka bong, salapi. Puro salapi. Tapos, di ba, kanta yung mga ninong at ninang nyo? Ano ba yung kata ng ninong at ninang? Ang babarat ninyo. Patawad. Ayun pala yung sinasabi ng mga ninong at ninang. Kapag kumakanta na, patawad. Tsaka yung, nagbibigay ng kulay pulang sobre, pero ang nakalagay, mahal ka ni ninong at ninang. Picture lang. Oo. Picture lang pinakita. Para updated ka sa mukha ni ninang. Yes. Anyway, photo. sa lahat ng mga na-excite na makatanggap ng kanilang 13-month pay tsaka Christmas bonus, hindi lang po kayo nag-iisa. Marami po tayo. At nakakatuwa, Attorney Cam, kahit sa dami ng mga pinagdadaanan nating mga Pilipino, sa mga panahong ito, ang dami sunod-sunod sa sakuna, sunod-sunod na kalamidad, pero we're still looking forward sa Pasko. Diba? Kaya mamamas ko po. Mamamas ko pa rin. Sa mga inaanak po, tago muna. Si Ninang, wala po, hindi mo makita sa bahay. It's Atay. Diyan lang po kayo sa mga bahay-bahay ninyo. Dito lang din si Ninang sa bahay niya. Hindi, diba? Joke lang. Pag meron naman, isi-share. Oo naman. Tsaka minsan huwag kayo magtampo kapag halimbawa hindi nyo nakikita si Ninang. Pag next time nakita nyo, times 2 na ang hingi nyo. Ninang, 3 years kang absent, times 3 na po ang ibibigay mo. Hindi ko na nga matandaan. Feeling ko may mga inaanak ako na dalaga binata ni. Oo. Ako talaga. Si Ninang na lang ang maghihintay ng aginaldo from them. Para consistent ako na nagbibigay. Pero nung tama ka nung naging teenager na. Daligin na yan. Tsaka nahihiya na sila. Nahihiya sila mamasko. Ikaw ba namamasko ka nun? Ako? Oo, namamasko ko nun. Okay. May dala pa kaming mga tansan, yung nilagay sa sa ngangarolin talaga kami. Hindi, as in, alam mo ba? Ninang na nangamamas ko. Oo, alam mo, meron akong nalaman nun, yung ninang ko meron doon regalo sa aking malit na bag. Okay. Nilagnat pa ako nun kasi hindi ako makatulog. Kasi umasa ka doon sa maliit na bag. Yes, nakuha ko naman siya, pero alam mo, parang sa sobrang excitement mo, okay. Yung meron palang gano'n na nilalagnat ka, sobrang excitement mo dun sa regalo na matatanggap mo sa ninong or ninang mo. Ay, huwag kayong magdamot. Diba? Happy ka nung na-receive mo na yung bag? Of course. Nang wala ang lagnat. Yung, diba? Ano sinuot mo nung namas ko kay Ninang? Siyempre, nakabagong diba? bestida. Tapos, requirement yun dapat nakabestida ka. Dapat Japorms ka kapag pupuntahan nyo. Bagong ligo, bagong toothbrush. Mabango ka kay Ninong at Ninang at mabait ka. Tama. Diba? At lagi mong ipapanalangin na sana nasa bahay si Ninong at Ninang. O kaya, may iniwan. Yes. May ibinilin. May ibinilin. Oo, kasi ako, hindi ako lagi nakakapunta, pero nagbibilin ako. May sobre pagka akong meron, iniwan. anong pangalan? In case na wala siya dito sa sobre, meron akong spare. Yan. Ito yung spare kapag may nakalimutan. Yan. Basta lahat may sobre, lahat happy. Yes. Ay, sana lahat, chillax lang. Oo naman. Cool lang. Kapag malapit ng December, di ba, yung iba po nagre-ready na. Marami mga promo. Promo ng buy one take one. Hindi Christmas raffle, Christmas promo. Hindi ba yung ng mga sasakyan?
Diba? Yeah. Kasi pag December, Yung iba, mag-update na ng ano. Ano ba yun? ano ba narinig akong tunog? Totoo nga. Horror ba to? Horror episode na ba? Oo nga eh. Kanina pa ako nadidistract. Akala ko din. Ako lang ba nakakarinig? So, dinedo ako. Na-vertigo ba ako? May Asa something si Norman? na ako ngayon. Norman? Parang may narinig kami tumutunog. Uugong-ugong. Nawala na. Ikaw yon. Ikaw yun. Pinanonood mo dyan, ha? Kanina pa kami dito, sabi ko, parang may narinig kami ugong. Imbis na sa amin ka nakikinig, ha? Ito na. Anyway, balik tayo sa topic natin. Yung mga promo ng cars. Yes, di ba? So, nabili ng mga sasakyan. Pag first timer ka kasi, aminin man natin sa hindi. Nung first time tayo, parang pag nagasgasan yung first time brand sasakyan new. natin, galit na galit. Gina G. Gusto manakit. Oo, tapos talagang binababaan mo pa yung yung window. Bakit ako may kakilala kahit lumay sa akin, ang bababa talaga ng bintana. Oo, di ba? Tapos, nakikipag-away ka. So, yun yung ang mabilis suminit ang ulo. Cause ng road rage talaga. Lalo talaga yung mga pag nakikita mo talaga, ito ano to? First time driver. First time car owner. Kasi lalo pag kahit guhit lang, 'di ba? Kung ayaw niyo pong magasgasan, masiraan ang inyong sasakyan, huwag nyo gamitin. itago nyo na lang po sa sa mga garage ninyo. Oo. Tsaka kung halimbawa, ako, attorney, pakiusap ko lang naman, di ba? Sa ating mga kababayan, of course, you deserve yan. Reward nyo sa sarili nyo. Gusto nyo magkaroon ng sarili nyo sasakyan kasi, wow, pinaghirapan ko, nakikita ko na yung bunga ng aking paghihirap, pero kung wala kayong paradahan. Yan pa, pinag-aawayan. Di ba? Ano na lang, manatili na lang kayo na nasusuportahan nyo pa yung pamilya ng mga drivers ng taxi, PUVs, di ba, TNVS. Doon na lang, kasi pagka wala ka namang paradahan, nakahambalang din lang yan sa kalsada, tapos lalagyan mo pa ng alam mo, minsan hindi lang doon sa mga nagmamanay road rage, attorney kami, rage din ng neighbor. Yan. Kasi diba, lalagyan pa ng halaman, tatakpan ng kung ano-ano, tapos hanggat sa nagdo-double parking. Alam mo, sa mga HOA page, yan lagi ang mga pinag-aawayan. Parking. Pakitanggal naman po yung sasakyan na nakaharang dun sa may sa street sa na gate. to. Kaya dun sa may corner lot. Binablock niyo po yung driveway ko. Grabe. Nakakaloka. Kaya pagka wala po kayong paradahan, o kaya yung iba naman kasi may paradahan naman sila, pero ayaw naman nilang ipasok yung kanilang mga sasakyan sa kanilang garahe. Kasi tinatamad. Kasi kailangan kasi alam mo, tinatamad. Kasi naglaba kanina, kaya nandun nakahambalang yung mga sinampay. Hindi lang yun. Karamihan po sa mga nagpapa-affidavit of damage to vehicle. Yung mga gas dahil sa parking. Kasi hindi nila matansya, lalo kapag medyo masikip. Tapos ang laki ng sasakyan mo. Ayan, affidavit to damage to vehicle and for the purpose of claiming insurance. Diba? Insurance claims. Ayan, mga importante, mga ganap. Kukwento mo pa paano nagkaroon ng collision. Diba? Kasi may iwasan naman sana yan. Kung halimbawa, marunong tayong makipagkapwa. Eto nakita mo yung nag-viral na which one? Parang nasagi ng minor de edad. Yung car, tapos hinabol ni car. Tapos kasi nga hindi nag-apologize. Well, hindi mo rin masisi. Siyempre yung bata, ilang taon, 15. Diba? Wala ring helmet. Diba? Kaya medyo... Tsaka pag student driver, yung kanyang lisensya. Meron siya lisensya? I'm not so sure. Kung student kasi, dapat may kasama yan na professional. Yes. Or may kasama siya dapat na nagdadrive. Hindi Walang, yun nga, hindi sure kung, sabi nga ni Miss Thea, mukhang wala. May lisensya ba siya? I'm not victim blaming kasi kailangan hindi tayo isang panig lang, pero, sa isang side lang tayo papanig. Pero at the end of the scenario kasi, nakita sa CCTV. Kung paano? Binangga niya. Tapos, muntik pang ma-aksidente, maguluhan. diba? Attorney Cam, kasi parang wala namang nang mas mahalaga pa kundi sa buhay. Correct. Between property and life. Life lagi ang uunahin natin. Yung the rest of it, di ba? Sige, sundan mo. Kung saan paparada yung batang yan. Yung motorsiklo, kung trip mong sundan, di sundan mo. Pero, daanin mo sa maayos sa pakikipag-usap siguro sa magulang. Bakit ninyo hinahayaan na magmaneho ang inyong menor de edad na anak, di ba? Ng sasakyan, nang hindi naman without maybe helmet, without proper gear, di ba? Without license. Yan ba dyan na siya nakatira?
Diyan na sila naghabulan eh. Pero dyan sa pinaghintuan, hindi man huminto, dyan na siya nabundol. Diyan siya nabundol. Hindi siya pinabundol, dyan na siya binundol. Ayan Ayun! Nakakatakot. Diba? Kasi Bakit? kung magulang ka, tas makita mo Yan rin nakita to. mo. Siyempre, inaargabyado yung anak mo. Pero Pero ngayon, ang mga problema kasi sa mga driver, first-time driver, yung sudden burst of emotion. correct. Kapag ganyan lagi, Yan yung road rage na tinatawag. inhale, exhale. Gano'n ba kalaki yung gasgas na ibigay sa kanya? Yan, yung magandang katanungan. Baka naman kaya ng robbing compound. Ako, attorney Cam, ganito ako, pero halimbawa, natatansya ko naman kung merong kapasidad na ako ay Bayaran. makompensate, ay mabayaran sa damage na nagawa rin sa akin. Diba? Pero kapag tinansya ko, sabi ko na lang, sa susunod dahil wala ka naman pambayad, alam naman natin parehas yan, alam mo sa sarili mo na hindi mo ako kayang bayaran para sa damage na ginawa mo sa sasakyan ko, mag-ingat ka ng husto dahil hindi mo alam kung ganito rin kabait ang makakatapat mo Correct. sa susunod, 'di ba? Ito na to, mabait na 'yon, pero 'di ba, we'll never know. Tsaka ayaw natin na umabot sa ganito. Ang pinaka-wild na mga road rage po ay nagkakabarilan pa. Ay, nako, ilang beses na Nagkakapatayan yan, pa. attorney ka. Marami ng Malungkot. binawing buhay, nabawian ng buhay ng dahil sa away sa kalsada. Basta pag mainit po, halimbawa yung it's either yung isang driver, huwag niyo pong sasabayan yan. Tsaka, Ano palagay mo, attorney ka, ang dapat na nagawa nung rider para hindi nag-escalate, para hindi nagkaroon ng anger na gano'n kataas? kasi dalawang yan pwedeng hindi niya napansin or kung napansin man niya, natakot na siya Natakot. kasi 15 anyos eh. Bata eh. Bata. Oo. So- So, sino mo kapag ka gano'n? Yung Sinong dapat mong kausapin kapag Oo. ka Menor de edad. irresponsible ang menor? We're not talking to this specific we're not talking about this specific example lang to in general, 'di ba? So kapag ka menor de edad na nagmamaneho ng sasakyan, sino pwede mo kausapin Of dahil gusto mo na maituwid Oo. ang kamalian na nagawa. Siyempre yung parents, di ba? Diba? Kasi ang mga magulang, Aha. cargo pa ninyo yung mga Anak anak ninyo, ninyo. hanggat menor de edad Kung pa meron po sila. silang mga na-damage na property, ayan. Diyan kayo papasok Oo, para sasagutin nyo. i-areglo nyo yan, Mm-mm. 'di ba? O kayo ang managot. Yan. Kaya kung halimbawa, nakaalitan mo menor de edad, syempre ikaw bilang adult, 'di ba? Ikaw na yung may mas Malawak ang nakapag-isip ng pangunawa. tama. Ayan. May malawak na pangunawa. Di tapatan mo, i-level mo, 'di ba? Syempre obviously, hindi ka maunawaan ng bata, menor de edad nga eh. So, sa tamang venue, 'di ba? At mga tamang kausap dahil nga sabi natin menor de edad, magulang, edi sana hinabol mo, tapos huwag mong bundulin. Hantayin mo kung sa siya hinto, matutunton mo rin yan kung saan niya nakatira. Naka-uniform naman, alam mo na for sure kung saan nag-ieskwela. O di hanapin mo. Gusto ko pong malaman kasi po ganito yung ginawa sa akin ng anak. Kaya importante talaga yung mga CCTV. Yes. Closed circuit television. Pero doon sa mismong attorney cam ng pagbundol, wala akong makitang justification. Of course. Oo, kasi nga sabi natin, Tsaka what if property eh? over life, it's Diba? not good. It's What not if correct. yung- It's always life. Yung pagtalsik niya, nadaanan mo. Na nabagok siya yung- dun sa diba? pavement. Oo. Sakit sa heart. Oh, diba? Mga May ganyan. babalik mo ba ang buhay? Ang gasgas, may ira-robbing compound. Yes. Tsaka Diba? pwedeng mabayaran ng salapi ang buhay. Ang buhay, hindi. Diba? So, Joy Garimba, good evening, Attorney Cam, watching from Michigan. And Teresita Atienza, good evening po, Attorney Cam and Mr. Tatalakayin natin mamaya. Kasi, ano ba yung mga kaso na pwede mong kaharapin kung halimbawa Sa road nasangkot rage. ka Oh, sa road rage. sa road rage. Yan. Ikaw yung biktima, ikaw yung suspect. Pareho. Sa bagay, no? Pero kasi sabi mo rin, attorney ka, More pwede ba likely niyang mga excuse? yung mga suspect. Sabi niya, but provocation is not a joke. I was just provoked. Oh, Ay. pwede bang gamitin yun, attorney ka, na excuse na, I was just provoked. Roxanne Coso, magandang gabi. Jericho Ferrer. And Jerison Magaysay, Ivy Gutierrez, Elmer Bendol. Pa-shoutout naman po kay AJ Fernandez. Happy birthday, thank you po. Romel Livid, mapagpalang week pa rin pong muli mula po sa Nueva Ecija. Marilu de Guzman, and yung nanonood po sa may Jeddah, Kingdom of Saudi Arabia. Dito po sa Saudi, halos mga sasakyan. May mga gasgas at UP but they don't care. Ang mga owner, local man po or expat.
Kasi sanay sila na may sasakyan sila, sanay sila sa responsibility. Kaya yung mga simpleng gas, they just let go of that. Alam mo ba sa Dubai? Let go. Ano sila tawag dito yung kapag halimbawang may mga highway, maraming CCTV doon eh. Yes. Darating na lang kalimbawa may violation ka, no contact apprehension. Ang dami ng violation. Kaya nga I appreciate NCAP, Attorney Cam, kasi ginawa mo for sure. Kasi nakuhanan nga ng camera, di ba? Ngayon yung justification, kasi sabihin mo na, kasi may nakaharang ganyan, doon ka mag-contest, di ba? Dito hindi Ikaw na yung nakaperwisyo, ikaw pa mas galit doon sa enforcer. Minsan hindi mo rin masisi, minsan, ano ba to, enforcer o nag-entrapment na to, di ba? Kaya ingat din, ilugar natin sa tama ang ating mga authorities. Yes. Kasama pa rin po para sa DZRH Usapang Legal. Ako po si Attorney Cam. Ako naman po, Thea Petro Corpuz. Babalik po tayo lang po munang paalalang kurit po kasi ni Norman di ba? Bumubulong-bulong kanina, dinadagundungan mo kami, ngayon bubulong-bulong ka. Ayoko nga! Nag-road rage. Oo nga, nag-road rage na. Oras po natin. 6:55. Sa pagdadrive, sabi nga nung kanta, di ba, cool ka lang. Di ba? Mahabang pasensya. Kailangan pag nagdadrive po, balutin ang inyong kaisipan. Balutin mo. Ibang balot yan. Pag napunta yan sa mga handaan. Nakala ko yun babalot ka, di ba? Balutin mo ako ng hiwaga ng iyong pagmamahal. Sabi, sino naman itong kumakanta ng mga to? Akala naman na kagandahan yung boses nila. Siyempre diba? Hindi. Huwag ka kayo expect. Mga frustrated singer. Kaya naging DJ na lang po. Pwede na. Kami na lang magpe-play. Oo. Attorney Cam, balutin ng kapag ikaw ay nagmamaneho? Balutin ng mahabang pasensya. Ayan. Ang inyong mga kamalayan at kaisipan. Ayan. Kasi marami kamalayan ang lalim? Yes. Kasi marami pong mga kaso na maaaring masangkot kapag ikaw ay maisampa sa'yo kapag ikaw ay masangkot sa road rage. Yes. Okay. Ano yung mga yun? So kasi halimbawa na dyan, syempre pag vina-violate mo yung Land Transportation and Traffic Code. Ayan. Alam mo yung laging reckless imprudence. Resulting to physical injuries. Pwede yan. Damage to property. Yan. Mas malupit kapag namatay, di ba? Resulting to homicide. Ay, wait, which reminds me, Attorney Cam. Kasi syempre, ang haba ng habulan. Na pwede mo pa siguro, during the habulan, pwedeng lumamig na ba yung ulo mo? Pwede rin, no? Escalate ba from homicide into murder ang halimbawang mga ganyan or frustrated? Attempted murder. Yan. Depende sa circumstansya. Ayan. Pag-appreciate mo ng facts. Ayan. Pero yung halimbawa kasi, usually kapag may mga ano yun, yung biglaan na ikaw din mismo na nagulat, no? Ayan, talaga mga homicide. Wala kang intention. Pero kapag may intention ka na, yan. Yung medyo nagtagal na attorney kami. Baka pumasok na yan dun sa sinasabi mo. Tapos kasama na dyan yung mga, syempre kung halimbawa may mga baril. Tapos putok-putok. Bang-bang. Tapos hindi pa lisensyado. Yan, di ba? Ayaw naman natin yan. Tapos meron din, no, kapag yung mga, papasok din yung Safe Spaces Act. Halimbawa yung maganda, tapos chicks yung nakatapat mo. With you. Nagalit, no? Tapos nagmamaneho? Nagalit, no? Tapos siya yung road rage. Nag-road rage si ante. Oo kasi hindi pogi yung nag-with-with. Sabi nga natin, pag pogi, oy. Oo, na pagbibigyan. Di ba? Nangingitian, pabalik. Pabubusina pa yung bim-bim. Diba? Pero kapag yan na naman tayo. Yan na naman tayo kapag very judgmental kasi ang mga tao, di ba? Kapag hindi masyadong gifted ng looks. Kaya naman hindi niya type. Sabihin natin hindi na type. Nadja-judge. Galit na siya. Ayun lang. Tapos minsan yung mga slander by deed. Ayan na, Diyos mio, yung slander by deed. Ayun yung dirty finger yan, sign. Yan, di ba kapag the dirty finger. Slander by deed na yan. Oo, di ba kasi kung halimbawa na bad trip ka. Tinignan mo lang. Ayaw kang kausapin pero meron kang ginawa. Tapos inirap-irapan mo tapos dumura ka. Dumuraan mo pa. Attorney kami ba yun, di ba? Ano ba yun? Slander by deed. Deed pa rin yun, yung pagdura. Paano ko sa face? Yun nga eh.
Slander by din Oo. siya. O kaya, sabi mo lang, hindi naman ako hindi ka naman sa face tinamaan, nagdakak lang ako. I Dakak was ba just yun? clearing my throat. Dakak? Di ba? Dahak. Dahak. Dakak is a place. Ayan. Oh. Ano pa ba yung mga pala? Grave threats. Papatayin kita. Ay, Ganon, di ba? O kaya, Dahil lang dyan sa... gigripuhan kita. Burol 3 na. Gusto ko yung gigripuhan. Gigripuhan kita. Oo. Pero wala naman. Banta-banta lang. Bibig-bibig lang. Ayan, grave threat pa rin yun. Grave threat. Kasi Pagka grave threat, ano yun, attorney ka? May kulong pa rin kulong yun. nun? Ay, talaga, ilang days? Teka lang, hanapin ko. Di ko kabisado. Bahala ka dyan. Ilang days? Para bakasyonisa. Ilang days mo magbabakasyon? Tapos, so yun, usually yung mga yan. Diba? Yung mga nasasangkot sa mga road rage. Correct. Ayan. Ano ba masasabi mo para maiwasan yung road rage na yan? Keep smiling. Yeah. Keep shining. Knowing. Ano yan? You can always count on me. For sure. That's what friends are for. Bakit naging ganun na? Oo nga. Bakit parang lumande, no? Siguro pogi yung nakatapatan na sa sasakyan. Kaya Correct. bumait eh. Oo. Ayaw naman natin na di ba? Oo. Pero ano pa yung mga pwede ikaso, Attorney Cam, dahil nabanggit mo na rin So, yung ang grave threat kasi merong light threats, may light grave lang. threats. Okay, Ayan. ano yung light? Yung ano lang. Hindi ka gigripuhan. Ano lang gagawin? Kiglitin kita. Gagawin ako ng tinidor. Ganon. Di ba? Oo. Sasapakin kita. Ganyan. Sapak lang. Physical lang. Wala kang props. Wala kang props. Kasi pag kami, papatayin kita. Physical injury kasi sasapakin. Grave threat na. Papatayin kita. Ayan, yung grave threat na yan. Ay, nako. Titisurin kita. Light lang yun. Tutulak kita dyan. Huwag kang dyan. Ano ka ba? Di ba? Matigas ulo mo. Wala pa akong na-experience na yung nagka-inlaban sa road rage. Oo nga, no? Yeah. Nakakainis yung may naisip. Biglang support naman. Ay, nga. Hindi natin sure. Baka hindi na lang nag-viral, pero baka nangyari. Sa bagay. Pero, yung mga ganito kasi, isipin mo lagi. Ako, mayroon akong parang rosary sa, meron ka rin ba? Rosary sa dashcam eh. Naka sa, sa harapan mo. Pag magbabiyahe, hold ka doon. Pag medyo mainit ang ulo mo, hold ka. Ganan. Parang hindi masyadong mainit. Alam mo ba? Ano yun? Diyan ako medyo nagiging judger ako. Nagiging judger ka ba? Pagka merong rosary sa manibela, tapos aaninag ko sa sa rear view mirror, nakasabit to yung rosary, tapos ang sama-sama naman magmaneho. So parang paka-hipokrito nitong driver na to. May parosaryo ka pa dyan sa manibela mo, pero hindi ka naman maayos magmaneho. Baka naman kasi driver yun, tapos ang may-ari ang naglagay no. Oo, di ba? Kasi minsan po, again kapag may sasakyan kayo, it's either kayo mismo magda-drive or ipapadrive nyo sa iba. So pag kayo ang nagda-drive, criminal and civil liability sa'yo yan. Okay. Pero iba ang nag-drive, yung criminal sa kanya yung civil sa'yo yan. So, baka naman hypocrite yung nakuha niya. Yung nakuha niya kasi driver. Kasi judge kita doon kapag, tama pa ganyan yan. Tapos, kanina pa yan pa-swerve ng swerve. Diba? Hindi pa gumagamit ng mga signal light. So, tapos, dadaanin natin sa props mo na rosaryo. Isabuhay natin. Diba? Wag natin silang gamiting props. Isabuhay natin ang kabutihan ng loob. Tapos, hindi lang yun. Minsan, defamation. Diba? Yung mga slander. Kapag may mga kaso. Diba? Nakakainis. Nag-roll din siya. Sinabihan na ka? POK! Oo. Paano mo nasabi na POK ako? Kilala ba kita? Close mo tayo? Kasi balimbing ka sa pagda-driver. Diba? Oo. Kung ano sinabi mo masasakit, diba? Pakawala. Oo, diba? Agad-agad? Lang tayo ng yun na agad ang judgment mo sa akin. Grabe ka naman. Minsan, naglalabasan na ng sama na. Ikaw ba, experience mo sa... Ano yan? Sa road rage. Nung alam ko kaya nararamdaman ko dati, yung pag-unang driver, yung mga sagay mo na, nasagi, parang biglang sudden burst of emotion. Depende. Diba? Oo, kasi karamihan lalo na nung second hand pa yung minamaneho ko, Attorney Cam.
Deadma lang. Kalmado lang ako kasi sabi ko, ay, niipon ko naman talaga. Okay na po, niipon ko naman talaga yan. Yung Pero gasgas. meron talaga akong hindi pinakawalan. Kasi parang, ano yun eh, sabi ko hindi na. Sabi ko masyado na malaki yung damage nyo sa akin. Sabi ko, kayo sumagot sa repairs nito. Yun lang naman. Kahit na second hand yung sasakyan ko noon. Okay naman siya kausap. Kasi alam niya siya yung may kasalanan. Kayo bumangga sa akin. Tsaka napakaganda kung halimbawa, no, yung lahat ng sasakyan insured. Well, hindi kasi lahat ng I know. cars qualified pa ma-insure. I know. Oo. Hindi, merong, ako ha, 10 years. Mag-insure Mag-11 mo years. ba ba yan? Oo, insured pa Oo. rin siya. Ang laki na ng participation fee mo dyan, attorney ka. Maliit. Palit siya ng palit eh. Ha? Hindi, kapag ano na, nagkaroon ka ng nagbangga na. Oo. Awa naman ng Diyos, hindi naman siya. Oo. Pero Sana alam mo, umabot doon. 10 years yung sasakyan ko, tapos di ba yung windshield na, cover pa rin pala yung Magkano windshield. participation mo? No? Ano lang, yung usual. Parang 2.5 ba yun? Okay. Eh, ang mahal ng windshield. 20 plus. 40 nga eh. 4.0, parang mga ganun. Siyempre, overpriced na alam mo naman natin sa sikreto sa malupit sa Ano ba yan? Parang corrupt ba? Parang mga, ano din? Tinataasan kasi nila yung, Ano ba yan? ano dyan. Nakakaloka Gumaga naman. sa ano, tinataasan nila Pati yung ba naman sa turing. mga ganyan? Oo naman. Pero wala naman akong binayaran. Kasi covered siya. Yung parang wear and tear ng windshield. 10 years. Wow, sabi ko, Pwede amazing. na. Oo. Parang Kasi, na-ROI naalala mo mo- na rin yung binayaran mong insurance. Alam mo naman ngayon, ang daming mga sakuna, di ba? Yung Ay, typhoon. nabasagan ka ba ng windshield? Nalaglagan ako, di ba? Okay. Na Bunga. Okay. Nanahimik lang siya. Pak! Di nag-crack. Oo. Delikado ng imaneho. So, Siyempre. in-expect ko noon, parang, Malaki. dahil 10 years na, Hindi. Kailan nangyari? Yun nga. Dito lang? Recently lang ba? Hindi. Parang, or 8 years, mga ganyan. No, it was still 8 years. Pero Oo. parang ang sabi nga, covered hanggang 10 years yung mga wear and tear, especially windshield. Kasi, yan laging na Madadamage talaga yan. Kasi lagi nakaharap Harap yan eh. Parang bumper. Oo. Diba? So, pag mga ibang mga parts na, yon may participation Diba, ka door na. panel, yan, Oo. meron na yan. Mga siguro 25%, depende kung ilang taon na yung sasakyan. Tsaka mandatory po, halimbawa pag bago sasakyan mo, kailangan mo kumuha ng Of insurance. course. Ang problema Lalo sa na kung mga iba- naka-mortgage, attorney ka. Yes, naging ano yan. Required yun eh. Oo. Ngayon, may mga iba nang ginagawa dahil nga parang first year lang sila para malabas yung sasakyan, saka nagbabayad ng insurance. Tapos Second year, wala na. Succeeding years, hindi na. Nung nabanggap, ang laki ng damage. Halimbawa, nakabangga, walang pambayad. Halimbawa, yung mga kababayan natin na mga PUV drivers. Correct. Paano na yun? Hindi naman pagawa kasi ang laki ng damage. Yun ang importansya. So, isa pa na kailangan nating alamin, tsaka magkaroon tayo dashcam. Yes. Diba? Alam mo, may mga probinsya sa atin, attorney Cam, required na sila. Ano tawag dito, sa city council talaga na meron silang Dashcam. Dashcam talaga. Like in Cebu, required yan lahat, especially yung mga UV. Kaya di ba yung taxi na sinakyan natin noon, naka-dashcam talaga sila, front and back. Kasi required siya ng City of Cebu. So sana dito rin sa Metro Manila para kasi wala diskusyon. Tingnan ng camera sa camera na sino lang. may kasalanan. Tapos, diba? Importante pa naman. Ngayon may mga built-in dashcam na pag binili mo sa sakyan. Taray ng built-in dashcam. Diba? Kasi nga, para for your own safety and para din naman protection mo at ng mga nakakahalubilo mong sa kalsada. So, anong gagawin mo kapag halimbawa na involved ka sa road rage? So, unang-una, police blotter yan. Diba? So, titignan mo. Sino ba nag-rage? Depende ka. Kahit sino. Ikaw, sino magpapulis? Yung nag-rage? Pareho sila. Minsan sige. kasi, titignan kasi, once na nagkaroon na ng road rage, hindi nila alam kung saan nang galing, di ba? So, merong sasabihin to, hindi, doon pa lang sa nagkakainitan na tayo. Hindi ko napansin yun. Dito na lang kita napansin na nagkakagit-gitan na tayo. Ginigit-git mo kasi ako. Ang sabi naman, hindi kita ginigit. Alam mo, meron akong isa talaga, dyan sa may Bacoor. Sa Bacoor. Okay. Ano yung Ginigit after ka? St. Dominic. Kasi ano siya, Maluwag doon na. Maluwag, di ba? Oh. So merong Aguinaldo Highway o Molino Boulevard? Molino Boulevard. Okay. Meron dong maliit lang yung Sa sasakyan Nyog? niya. Akala ko yung maliit na eskinita. Yung parang sedan. Okay. So eto na, no, bigla lang siyang gumanon. Nag-swerve? Oo, nag-swerve. Galing siya sa parang pakanan siya. Main highway yung kami. Nasa main highway ako. Aguinaldo ka? Hindi Aguinaldo, sa Molino Road. Okay. Tapos bigla lang siyang lumabas lang siya. Okay. From the secondary road, lumabas siya ng main. Okay. Syempre, di ba kapag nasa ka, medyo mabilis ako, so binusinahan ko siya.
So hindi niya hindi siya nag-stop, look and Yes! listen. Tapos parang feeling niya, siya may-ari ng main road. Di ba may, parang syempre akin yung main road. Ikaw, kumbaga sa right of way. mo to, di ba? Ikaw, gano'n naman lagi kung pabibigyan ka na padaanin. Magantay ka muna. Antay ka lang. Yes, kasi ikaw yung palabas from Hindi secondary road. Tapos, alam mo, nakipaghabulan siya. Sabi ko, ano problema kaya nito? Tapos, binabayaan ko siya. Okay. Kasi ayoko makapag-road rage Humina din siya. Ay, papansin ba si kuya? May ganun nang nangiinis pa. Pinoprovoke ka, attorney ka. Akala naman niya mapoprovoke ako. Humina siya. Tapos ang ginawa ko, umistap din siya. Ano kaya pinaglalaban nito? Nakablong sa sakyan na yun. Sabi ko, kailan lang to? Gabi? Recently lang. Tapos nakita ko medyo, siya. May edad na? Hindi, malaki siya. Ganun. Sabi ko, may problema yata to sa So, pag mga ganun, hindi ko na kasi baka may pinapansin. pinagdadaanan. At saka, inawain mo na lang. Tsaka, pag mga ganun, hindi tayo pumapatol sa mga ganun. Kung sino ko mang kuya, na nakipag-road rage na sa Molino Boulevard, hindi ako nag-road rage. Kailan lang to? Recently lang? Recently lang to Nung ilang buwan na rin. Okay. Tapos, nalimutan na rin niya, attorney Cam, kasi siguro ugali niya yun. Oo. yung mga ganun, pag nagpo-provoke, huwag yun ang pansinin. Oo. Huwag yung pansinin niya. Tsaka huwag kayo basta bababa na sa akin. Ano ba problema mo? Oo. Ay, nako. Lalo na kapag mga madidilim. Oo, pag prinovoke ka, tapos bumaba ka agad ng sasakyan, you're also endangering yourself. Kasi yan ang kadalasan sinasabi ko, mababa ng sasakyan. Inisip ko lagi, Miss, Thea, I have kids. Uwi ako. Uwi ako sa mga anak ko, happy ako, bahala ka sa buhay mo. Baka di siya Kung malungkot ang buhay mo. Huwag mo ako idamay. At hindi ko na siya, like yung, kasi usually iba nagagalit kasi parang hindi siya marunong. Mabubusina ng busina, di ba? So, businahan. Doon na magkakagat-gitan yan. Busina na busina. Madilim ba nun? Mga panahon medyo yun? madilim. Okay. Tapos eto na. Hindi ko na siya binubusinahan. Ang dami niya pang, isang beses ko na siya binusinahan kasi nga sabi ko, this is right of way. Ako muna. Kasi medyo mabilis ako ang ganun. Oo, kasi nga, parang main hindi road siya na yun napagbigyan. G na G. Sabi ko, pinagdadaanan siya. Akala naman niya papatulan. Luwag-luwag na Molino Boulevard. Correct. Tapos ito na nga. Four lanes yun. Ito na nga. Yes, kakanan kaliwa. Talaga hinarang niya ako. Ay, sabi ko, okay. May mga tao talagang ganito. Okay. O di sana sabi, di harang ka dyan. So, makarating pa rin ako sa bahay ko. Oo nga, kahit gumigilid ako, talaga hinarangan ako. And then nag-slow down ako. Nag-slow down din si kuya, tapos nag-stop. Di nag-stop din ako. Sabi mo, marami din akong time. Oo. Hindi ako late. Hindi ako nagmamadali. Basta pag uwi ko, andyan yung mga anak ko. Ganon. Ba't sa Molino Boulevard ka tumaan? Hindi naman, Bacoor Doon ako sa Molino. Di ba Aguinaldo ka? Hindi, Dasma yun. Aguinaldo. Mali na naman ako. Mali ka doon. Naligaw na naman ako, kita mo yan. So, ganon. Ang mali ko lang doon, hindi ko nakuha yung plate number. I forgot. Hindi mo na-retrieve sa dashcam? Madilim Ay, hindi nakuha. Hindi ko na ni-review. Tsaka inano ko na. Deadman na? Oo, sa bagay. Baka pero pwede mo, sayang no, pwede mo i-report yun sa LTO. Yes. Lalo na ngayon, very active ang LTO and we really appreciate you for that. Yes, very active. Okay, ayan na. So, ganun dapat lagi, mahabang pasensya. Yes. Kinukwento lang namin yung mga experiences. Kasi naman, siguro lahat naman ng magmamaneho, may mga kanya-kanyang storya ng kanilang pakikibaka sa kalsada, Attorney Cam. Alam mo, kapag halimbawa mga PUV drivers, be more patient. Ako din. Tama ka dyan. Lalo yung mga taxi drivers, tsaka mga although, ang drivers. daming nakakapikon din ng mga PUV drivers. Iniisip ko na lang talaga, naghahanap buhay sila. Yes, araw-araw yun ang ginagawa nila. Tayo naka-aircon sa ating mga sasakyan, tapos isa lang yung pupuntahan natin. Nata-traffic lang tayo, yes. Correct. Pero sila, kung wala silang ma-pick up na pasahero, wala silang maiuwing maihahain sa hapag ng kanilang pamilya. Okay. So be more and be extra patient sa mga PUV drivers. So ito But that doesn't mean na pwede nyo i-violate yung mga traffic rules just because we are being more considerate with you, di ba? Ayan. Tsaka ito, tandaan lang ninyo kung halimbawa pinahiram nyo yung sasakyan ninyo. Ayan. Kung halimbawa na nagkaroon ng kaso, reckless imprudence resulting to homicide. So, may kulong yun, di ba? Yes. Yung kulong, dun sa driver yun. So, baka kabahan kasi may hala, nagabit yung sakit. Kabahan ka kasi, magbabayad ka ng civil liability, di ba? Tsaka, minsan, baka kapag scene of the crime yan Okay. Kinukuha yan Oh my gosh, wala ka nang kukunin sa sakit kasi evidence siya. Makukuha mo din naman siya. Eventually pa. Oo. Tapos mag-execute ka ng affidavit na hindi, tawag dito, that's your car. Na pinahiram mo lang siya. Tsaka, hindi mo siya gagamitin sa anuman. Tsaka hindi ka tatakas.
Paano ka makakatakas sa attorney ka? May yun nangaling sa sasakyan mo, di ba? For your convenience. Tapos, na ano pa, nabulilyaso Kaya pa. beware sa mga may sasakyan, hindi basta-basta ang magpahiram. It's a responsibility. Correct. Having a car is a responsibility, and as a responsible person, you are responsible for to have a garage, di ba? Dapat meron kang proper parking area para sa iyong property. Para sabi ko nga do not expect people to respect you if you cannot parang show respect din dun sa property mo. Yes. Kasi kung pinakakaingatan mo yung sasakyan mo, ilalagay mo siya sa garahe, ilalagay mo siya sa proper parking place, 'di ba? Kung hinaharang-harang mo lang sa kalsada, well, you're not taking good care of your property, 'di ba? Sabi ni Teresita Atienza, ang hirap po mag-drive, iba-ibang klaseng taong pwedeng ma-encounter. For Tama sure. yan. Mabatiin ko lamang po si Nanay Jovita and Papa Will at saka Nanay Connie. Magandang gabi po. Hello Ayan. po. Ronnie Daguro, Aldos Villamater, and Florence Regalo. Sabi niya, Miss Thea, watching po from Pila, Laguna. Nakakaaliw po kayong pakinggan. Maraming salamat po. Joseph Abalos, magandang gabi. Wilson Espiritu, good evening po. And ganun din po kay Miss Marilu. Ayan, shoutout sa inyo. Ikaw, may pabati ka pa dyan? Ayan. Si Elise baka nakatutok pa sa atin. Hello. Si Kevs. Tulog. Maraming po salamat sa inyong mga pagtutok sa amin and sana nag-enjoy din po at kayo't meron pa rin natututunan kahit habang nag-enjoy. Yes, Maya Bell and Jolene De La Cruz, pa-shoutout daw po from Manila. Ayan. Basta laging tandaan kapag halimbawa ikaw po ay nakahawak ng manibela. Responsibility talaga siya. Ang hanap ko ay pera. Oo. Hindi karera. Sa mga Kung sa PUV yun. PUV. Pero tayong mga private drivers, mga minamaneho lang natin yung mga sasakyan natin, ano bang maimomoto natin? May impart natin sa ating mga kapwa motorista para lagi lang silang maging kalmado. Ang hanap ko, ano yun? Oo. Ay peace of mind. Oo. Please don't mind. Lawa isip Oo, diba? Ay, alam ko na. Ano na Keep naman? driving, your family is waiting. Maganda gusto yan. mo yan. Don't text and drive. Don't drink and Nanggaya. drive. Nanggaya. Masabi lang parang kunyari deep. Oo. At saka ano pa ba? Oo. Yung mga naisip natin na pwede, no? Oh, tsaka talaga yung nalang isipin mo, yung pamilya mo naghihintay sa'yo, yung anak mo, di ba, inaantay ka na makauwi ka ng maayos. Ganda yun eh. Ano yun? Keep driving, your family is waiting. Yan. Oh, di ba? Okay, keep praying. Kapag ka nagmamaneho ka, isabayan mo lang ng pray. Yes. Prayers para alam mo yun, maging kalmado ka, maging clear yung mind mo, 'di ba? Kaso minsan, Attorney Cam, yung gusto mo talaga na clear yung mind ko, I want to be patient today. Talagang tsaka ring susubukin, Attorney Cam, may pasensya Correct. mo, no? Talagang may manggigiri sa'yo, talagang pero isipin mo na lang, ay, may uuwian ako, kailangan kong umuwi. Yes, diba? Yung mga alam lang kasi namin eh, barya lang sa umaga. Mga nababas sa mga no? Yung mga moto, no? Oo, upong sexy. Oo. Hindi, pag sexy. Sa driver tumabi. Diba, ganyan yan? Pag medyo malaki. Sa likod ka, please. Dalawa ang bayad mo. Ang bayad ay dubli. Ay. Pagkaganyan ang bilis ang utak ko. Pag medyo malaki, ang bayad dubli, ha? Pag ikaw ay sexy sa driver, Tumabi. Diba nababasa natin minsan kapag ikaw ay masaya din kapag tayo nagko-commute. Diba? Correct. Kasi marami ka nakikita, marami ka nababasa. At saka yung sa yung mga mud guards ng mga jeepneys, di ba yung katas ng Saudi, yung mga ganyan mga nakalagay na. Katas ng Saudi. Oo, di ba yun? Kasi yun napundar niya, siguro na nag-OFW siya, jeepney, for example. Di ba? Marami mga signages and slogans and motto in life ng driver na nandyan. Basta driver. Sweet lover. Diba? Ano pa? Ano ba mga nakakatuwang mga nyo? Sige nga, baka mayroon po kayo suggestion. Oo. Ay, Attorney Cam, tayo ng banggit sa mga nagro-road rage na nagmamaneho. Paano naman daw yung mga sakay-sakay ng mga pang-publikong sasakyan? Oo, diba? Fresh kang pumasok. Ayan. Depressed kang umuwi. Oo, diba? Pag pumasok ka fresh, pag umuwi depressed, Oo, ganyan. diba? Attorney Cam, ba't daw gano'n? Tapos, halimbawa,
umalis ng bahay bagong ligo. Di pa nakakaabot sa opisina, 'di ba? Amoy delubyo agad kasi meron kang katabi na kahapon pa yung amoy. 'Di ba? 'Di ba? Dapat maging fair din po tayo sa ating mga makakasakay sa mga pampublikong sasakyan. Be considerate of others. Yes. Ano pa ba yung mga pahabol dito? Meron daw nag-usap driver tsaka pasahero. Yung mga pangit po, pwede na bumaba, sabi. May checkpoint po kasi sa unahan. Grabe naman. Pamor lang. Alam mo sa ng pasahero? Ano? Sino nang magdadrive ngayon? Tama. Uy, tsaka paalaala pa natin sa mga PUV drivers, huwag po kayong naninigarilyo. Kaya ba kasi may mga drivers na habang namamasada na nanigarilyo, alam ko bawal na yun pinagbabawal na yan. So, yes. Ayaw natin yan. Huwag po kayo, kasi number 1, you're polluting the air, diba? Tapos number 2, you're putting the health at risk. Ano mga pasahero mo. Tsaka again, tandaan po ninyo, professional driver. Usually, alam mo, diba? Minsan nga nakakabilib pa Kung sino pa yung mga driver, sila pa yung medyo mahaba ang pasensya. Yung mga private cars, yun ang talagang egoistic ang init. Tapos pag may baril, bang, bang. Paano? Palungkot. Bang, bang. Ganyan. Maraming salamat po sa mga tumutok sa atin. Ayan. Eto, gusto ko itong kantang to. Diba? Bakit? Kapag kapag halimbawa may lawsuit, tapos nanalo ka. Hindi, kapag tawag dito, hindi ka nakasali sa road rage. Ay, oo. Pagka maatiwasay ka nakauwi ng inyong bahay. Diba? Very good. Very good. Winner ka. Yes. Dapat lang tayo, chillax lang. Tandaan natin, may nag-aantay sa atin. Yes, sabi nga ni Miss Thea, keep driving. Your family is waiting. Nakasama niyo ba ako po sa No arguing. Road rage na diba? Nakasama po ninyo ako po si Attorney Cam. Ako naman po, Thea Petro Carpuz. Nakakasama niyo po every Mondays, Wednesdays, and Fridays. Every Tuesday and Thursday naman po si Attorney Rina Seco. Para po sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Oras po natin. 7:29 ng gabi.